Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. Ito po ulit si JR Doria TV para mag-update naman po sa Metro Manila Subway Project. So nandito po tayo sa station po ng Quezon Avenue naman. Dito naman po tayo mag-update. Silipin natin kung kamusta na po yung project dito, kung ano na po yung status. Habang bumubuhos po ang ulan, ang bagyong typhoon na si Super Yunnan New One. Ayan mga guys, so samahan niyo po ulit ako. Mag-update po muna tayo habang bumabagyo dito sa area po ng Quezon Avenue Station para po sa Metro Manila Subway. Yan, so ito na guys yung itsura na ating subway, no. Ito, ang dami na po mga materyales po na nahandito po. Ayan, mga bakal po, mga steel beam na ginagamit po, tapos mga heavy equipment po. Ayan, kung mapansin nyo po. Ayan, sorry, nagdodoble po yung ating mga sinasabi. Pero ito, at least may pakita ko po sa inyo. Kahit na po umuulan ngayong araw na to, November 9, 2025, eto mag-update pa rin po tayo kahit po meron po tayo nararanasan na pagbagyo dito sa Pilipinas at lalo na po dito sa Metro Manila. Syempre halos bahagi po ng ating Pilipinas ay binabagyo po ngayon. Ayan, kaya ipapakita ko lang po kung ano po yung status dito para makita nyo lang po. And guys, so bago tayo para simulan yung pag-iikot-ikot, nandito po tayo malapit sa Quezon Avenue, malapit na rin po sa corner EDSA. So dito po tinatayo po yung ating Metro Manila Subway Project. Kaya po mapapansin nyo po na pailan-ilan lang po yung mga biyahe ngayon dahil po sa naranasan nating bagyo. Yan, papasilip ko muna itong lugar at kung ano yung mga nangyayari dito ngayong araw na to. Ayan. Tapos ayan, mapapansin din po natin na wala din po masyadong naglalakad dito sa area. Tapos yung ating MRT po, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung kanilang serbisyo sa mga kababayan natin na posible po ma-stranded o mga meron pa rin pong pasok sa trabaho. Yan, ito naman po yung area naman po ng EDSA. EDSA area naman po ito, mga tropa. Ayan. Para makita nyo lang po kung ano na yung pagbabago dito. Tapos mapapansin din po natin may malaki na din po building dito, no? Condominium. Tapos ito din po. Ayan, may malalaki pong building dito. Kaya pagka nagawa yung subway dito, baka magmahal din po yung mga kalupaan dito. Kasi medyo malapit na yung transportation system or transport mode. Kumbaga mapabilis po silang sumakay dito. Tapos ito, sigurado to, yung Eton Center, baka lumago din ito. At saka ito pong ating Ayala. Yan, ito naman po yung Ayala naman po, o tinatawag po natin na North Vertis naman po. Dito po mga tinayo po yung building, malapit po dito sa Metro Manila Subway Project para sa Quezon Avenue Station to. Ayan. Yan guys, so mapapansin pala natin na malalim na din po pala yung nahukay dito, no. Ito po yung ating station. Grabe, ang laki na ng improvement, diba? Nakapaghukay na sila. Ang abangan na lang natin yung magkokonekta po yung yung TBM, kung kailan po magkokonekta dito sa station po. So ayun na lang po yung aabangan natin, mga tropa kids. Yan, at least makita nyo po kung ano po yung ginagawa ng ating government para po mapabilis po yung transport mode. So ito po ang project na to nagsimula po sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon po kinukontinue naman po ng ating pamahalaan na si PBBM naman po. Ayan, itong project na po. Tapos ito po ay hawak po ng JICA. Ayan, na budgeted po ng ating Japanese foundation to. Basta JICA po
kung ano, Japanese down Jation o etc. Basta yun po. So Japan po yung nag-budget dito. So ito na po yung itsura mga tropa hits. Ang laki na ng pagbabago. Yan, kaya pagka na ano to, natapos yung project na to, ang laki po ng ginhawa sa ating mga kababayan, no? Pag natapos sa itong project. Yan, dami po mga gamit dito. Yan, so guys, yan, mapapansin nyo po, lumalakas na naman po yung pag-ulan at madilim na po yung ating kalangitan. Mukhang papalapit na po yung ating bagyo. Sa ngayon po, wala po tayong mapapansin ng mga workers po dito. Yung ating station po pala, umaabot po hanggang sa building na po yun. Etong building na to. Hindi ko lang alam kung anong pangalan yan. So, malapit po doon mismo sa road po ng Birthdays North. So, inoccupied nila yung ang area dito. Kasi meron po silang lote na pedestrian lane. Ayan, na-occupied po nila. So lumalakas-lakas na din po yung ating bagyo dito. Yan, bagyong U1. Yan, so yung mga trabahador natin, pahinga muna. So ito naman siguro, yung ginagawa dito, hindi naman siguro to babahain. So meron naman po silang ginagamit na pump para po yung tubig na may ipon dito ay maitanggal po nila. Ayan. Tapos na yan, nakakapaglagay na din po sila ng mga steel beam. So mga ilang floor kaya to, no? Gaano kaya kalalim itong ginagawa nilang underground na Metro Manila subway system, no? O, Metro Manila subway project. Ayan. So pasilip lang natin kung ano yung pangyayari dito para makita nyo lang po. Yan, so nandito pa rin po tayo sa Quezon Avenue guys. So etong Metro Manila Subway Project po ay Quezon Avenue Station to. So ito pong mga project na to ay magkakalapit lang po sa North Station, Mindanao, tapos Quirino. Tama ba ako? Kung tama sa may area po malapit po sa Novaliches. Ayan. Kung tama ako. Yan, kung mali, correct nyo na lang po. At saka po, pinakadulo po nito ay yung Valenzuela naman. Yan, ayun po yung pinaka-hub po. Yan, lumalakas na po yung ulan natin, no? Yan, so mga tropa, ito po muna yung latest update natin dito sa Metro Manila Subway Project. Yan, maraming salamat pa rin po sa pagsama nyo po kay J. Abdoria TV ngayong araw na to na pinabagyo po ang ating Pilipinas. Yan. Yan, thank you po. Yan, ingat-ingat na lang po kayo mga kababayan ngayong araw na to. Yan, sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar po, maging Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa po. Ayan, pray for the Philippines na lang po na everyone is safe po. Ayan. Bye bye po. Thank you. God bless for everyone. Ingat-ingat.